Welcome back. You're still watching Beautiful Day. This is Weather HQ. Now, Mount Panahao is one of the most important natural landmarks in the Quezon province. Rich in biodiversity, home to vital watershed areas, and deeply rooted in cultural and spiritual significance. Recently, a proposed windmill project has raised concerns amongst government groups, or rather environmental groups, local residents, and the local government of Lucban. Now, despite potential economic benefits from the LGU, rather for the LGU stands firm that any development must not compromise the ecological balance and the safety of communities that depend on Mount Banahao. Joining us this morning is Lucban Municipal Councilor Mike F. Borines, the chair of the Committee on Environment and Natural Resources Protection and Human Ecology. Magandang umaga, Councilor Borines, and welcome to Beautiful Day. Isang mapagpalayang at makalikasang araw po sa inyong lahat at lahat po ng sumusubaybay sa inyong programa. Councilor, pag-usapan muna natin yung proseso po of this windmill project or yung proposed windmill project na to and how it was brought to the attention of the LGU. Nung narinig niyo po yung proposal nito, ano po yung mga initial reactions po ninyo? So yun po, bilang nasa Committee on Environment po, unang-una po, noon po, bago pa man po makarating sa Sangguniang Bayan, yung liham mula po sa liham na resolusyon ng Barangay Tinamnan, nakabalita na po tayo na mayroong kumpanyang nagbabalak na pumasok sa Lucban regarding dito sa windmill. At ito po ay walang formal communication with us. So nagulat na lang po kami nitong last week ng October nung matanggap namin itong CP po ng katitikan ng Barangay Tinamnan. Now, sa recent committee hearing na to po, there were concerns, major concerns identified regarding the resolution from Barangay Tinamnan, of course supporting yung proyektong ito. And when we take a look at yung mga concerns na identify, ano po masasabi natin na talagang yung mga biggest issues that have been raised, especially with si Barangay Tinamnan supporting yung exploration na to? Actually, sir, yung Barangay Tinamnan po ay mayroon siyang area na sakop ng timberland at ng buffer zone saka agricultural land po yung most of the area ng barangay. Kung amin pong tinanong po natin ang ating Municipal Development Council na si officer na si Ma'am Det Orihuela po, tinanong natin siya, Ma'am Det, ito bang Barangay Tinamnan ay mayroong lugar para sa windmill? At nabanggit po niya na ayon sa aming comprehensive land use plan ay wala po kami o hindi Lucban para sa mga ganitong renewable energy dahil po ang aming topography rin po kung mababatid po ninyo ay hindi po siya tulad ng Kapantayan na mayroon ng ibang bayan. Bagamat mataas po ang aming lugar ay nakikita po namin na magkakaroon po ito ng malaking epekto sa aming environment. And just to clarify po, di ba, yung especially with yung resolution from Barangay Tinamnan, hindi po ito approval ng proyekto mismo but rather barangay resolution. Tama po ba? Yes po. Hindi po. Yung nangyari pong committee hearing ay para po siya sa ating mabuti po yung ginawang resolusyon ng Barangay Tinamnan. And just to clarify also, yung area on the mountain, sa Mount Banahao, protected siya ng Republic Act 9847 or yung Mount 847 Banahao San Cristobal Protected Landscape Act of 2009. Kapag pinag-usapan natin yung RA na to po, do you feel that actually dapat protected yung area po ninyo from renewable energy? Yes po, tama po. There will be no development po. Especially po, kung meron po kasi kaming map na pinakita namin during the committee hearing kung saan yung Barangay Tinamnan po ay mayroon po kasi kaming 2.2 kilometers from the protected area hanggang doon po sa lalaylayang bahagi ng Mount Banahao bilang extra layer of protection po sa Mount Banahao. Councilor, kapag pinag-uusapan natin yung wind energy, sinasabi natin na renewable energy naman siya or it is clean energy. Kapag pinag-uusapan natin yung environmental impact on Mount Banahao itself, just how much of an issue will this actually cause yung biodiversity sa location and of course the ecology? How would yung mga wind farm na ito actually affect the area sa Mount Banahao? Gaya nga po na nabanggit ni Dr. Francisco Beltran ng Southern Luzon State University Forest
Conservation and Protection Unit, malaki po magiging epekto nito sapagkat sa ngayon po ay mayroon pong gumugulong na pag-aaral ang Eagle Foundation po at ang SLSU para po sa reintroduction ng Philippine Eagle sa Mount Banahaw. So kung hahayaan po nating mag-explore itong mga kumpanya na gusto magtayo ng windmill, maaari pong makompromiso at hindi matuloy po yung ating mga binabalak na reintroduction po ng Philippine Eagle. Dagdag pa po nito ay marami din po tayong endemic species na mga buhay ilang na maaaring maapektuhan nitong tinatawag nating pag sila ay nagtatayo na ng windmill dahil po kinakailangan kasi nito ng malalawak o malalapad na daanan at kung saan yung location na pagtatayo nito. Dagdag din po nito yung magiging epekto ng mismong windmill kapag ito ay naitayo na, yung vibration na may kinakos ng pag-ikot ng malaking LSC nito na maaaring humigop sa maliliit na buhay ilang nating lumilipad sa ere. Councilor, yung stand po ng committee ninyo is walang lugar ang windmill sa bayan ng Lukban. And of course, marami pong pag-aaral na na-mention nyo po. When we take a look at lahat ng mga cost benefits and of course yung mga potential environmental impact, gaano kadali was yung formation ng statement na to from the committee considering yun nga, walang lugar ang windmill sa bayan ng Lukban. Napakalakas ng statement na to. Yes po, sir. Dahil base nga nang nabanggit sa mga department heads natin ng Apolinary Water Works System, ng Engineering, ng MPDC at ng MENRO, at talagang kinolekta po namin yung mga maaaring makaapekto. Kung ano ba, mas malaki ba ang advantage ito o mas malaki ang disadvantage. Kung saan nabanggit nga po ni Engineer Presi Villalon na itong lugar na binigay ng Department of Energy sa ating proponent na magtatayo ng windmill ay hindi talaga siya fit po para magtayo ng windmill. Kasi most of the area po na nilagyan nila ng parang pwedeng magtayo ng windmill ay napapalooban nito ang agricultural land, agro-industrial, yung buffer zone namin at timberland at yung forest land. Hindi po kami handa na i-risk ang welfare ng aming mga kababayan at ang aming kalikasan lang para lang lumaki ang income ng aming bayan. Mas gugustuhin po namin na pangalagaan at manatili ang tinatawag naming kahalagahan o kagandahan ng aming kalikasan because this past few years po, nagdaan ng malalaki sa bagyo, hindi po kami nakaranas ng pagbaha at di rin po kami nakaranas sa matinding epekto ng mga dumadaang bagyo. Kaya ganun po namin kamahal at ganun po kami ka-firm para tumindig na protektahan po ang aming kalikasan. Councilor, you mentioned, of course, trying to prioritize yung livelihood ng tao doon sa Lukban, especially trying to protect yung agricultural land and so on. Ano yung reaction po ng community based on the proposed project? Because I'm sure may mga sentiments po sila. Napakalakas po ng panawagan ng aming taong bayan na tutol sila dito sa windmill. Dahil takot nga pong mangyari sa aming bayan, yun nangyayari ngayon sa iba't ibang lugar na bumabaha dulot ng mga development sa mas mataas na lugar. Kaya po, buti na lang may social media tayo, mas pinadali nating malaman kung ano yung hinaing o yung panig ng ating mga kababayan. Councilor, just to be clear po, hindi naman kayo against yung green energy, pero yung location ng kung saan nilalagay yung mga windmills, yan yung pinakamalaking issue po ninyo sa Lukban. Tama po ba? Yes, sir. Gaya po nung ako'y nasa sektor ng environment, ako po ay naniniwala na napakalaking bagay ng renewable energy. Ngunit, ang lubayan ng Lukban po ay hindi fit para pagtayuan ng renewable energy. Councilor, looking ahead, ano yung mga long-term environmental priorities ng Lukban, especially when it comes to preserving yung Mount Banahaw and of course, looking at the reintroduction of the Philippine Eagle and of course, yung natural heritage po ng town ninyo. Alam ko napaka-importante para sa inyo. So yun po, ngayon po, tatapusin namin bukas yung last na committee hearing dahil papatawag pa namin yung 4 na barangay na natitirang nagbigay ng resolusyon. Magagawa din po kami ng resolusyon o ng ordinansa para mas pagtibayan ng paninindigan ng Lukban na hindi kami para sa pagtatayo ng renewable energy dito sa aming bayan. At the same time po, nitong kahapon lang sa aming sesyon, nagpasa po ng panukalang ordinansa ng aming kasamaan sa Sangguniang Bayan, si Consehal Pio Jr. Limpo, ng ordinansa nagbabawal ng pagtatayo ng windmill sa aming bayan. Pangalawa po, meron din po siyang ipinananukalang ordinansa na
kung saan bawal mag-akyat o magpasok na malalaking bulldozer o malalaking makinaryang maaaring magkaroon ng earth moving sa bahagi po ng Mount Banahaw o sa laylayang bahagi po ng Mount Banahaw bilang pagpoprotekta po sa aming kalikasan at sa maaaring mga illegal na nagbabalak na magkaroon ng development sa within the vicinity of Mount Banahaw. Siya po ang chair of the Committee on Environment and Natural Resources Protection and Human Ecology, Lucban Municipal Councilor Mike F. Borines. Maraming salamat po. Thank you so much for sharing your insights. Maraming salamat din po at sa mapagpala at makalikas ang araw sa inyong lahat.